Hi guys! Hi mga besh! Welcome back to my channel. Ano ba? Ito na yung time na vlog ko about my journey sa aking visa. After 485, ano na ang next na steps? So, eto na yun. Ika na! So, ayan na nga mga besh. Thank you so much sa paghihintay. Officially, ito na ang aking vlog para sa mga next steps sa aking 485 visa. Alam nyo naman sa mga nakapanood na sa akin, ako ay currently naka 485 temporary graduate visa. Ito ay nakukuha kapag katapos mong makomplete yung course mo dito sa Australia. And if eligible ka to get that 485 visa, makakakuha ka nito. Hindi lahat ng courses eligible makakuha ng 485 graduate temporary visa or temporary graduate visa. So, today's date, 2nd of December 2024. Today is the last or the expiry date of my current 485 temporary graduate visa. Gusto mo yan? So, eto na nga. Dami pinagdadaanan ni Anabe, alam niyo yun. So, yung recent ko na vlog, hindi naman recent kasi parang ilang months ago na yon na uploaded. But, yung journey ko was to take the PTE exam, the English examination. Kasi part yun ng requirement to get the 491 visa. Okay? So, salamat sa Diyos. Ako ay nakapasa sa PTE after like 7 take. Ito na yung 7 take ko at last take ng PTE. Finally, nakuha ko na. So, it was like 28th of October. Tignan na lang natin yung reaction ko dito sa next ko na clip. Okay? Tignan nyo. Hey, Abish. It's Saturday again. As you know, every Saturday, I take the PTE exam. I received the result. And I'm so grateful for the 7th time of taking that English exam. I finally passed it. Hindi nyo alam guys, lahat nung experiences, yung process, yung mga ingredients to pass, factors, reasons bakit ako nakapasa this time. It's because a lot of doors opened, a lot of help, assistance opened for me. Iniwasan ko yung drama. Iniwasan ko yung makakasira ng momentum, ng energy ko, ng positivity ko. And ayun, nakapasa na ako. Uusod na yung requirements, uusod na yung process, uusod na yung mga steps, yung visa ko. Uusod na rin yung mga utang ko. Mababayaran ko na rin, magsistop na rin ako na utang para lang maka-exam. Magsistop na yun at magtutuloy-tuloy na yung pagbabayad ko ng utang. I'm so grateful, Father God, for Jesus, Holy Spirit, sa lahat-lahat ng mga reasons around me. Diyan yung may mga
internet issues. Mawawala na internet sa PTE Center. May period ako. Masama yung pakiramdam ko. Masakit ako. May mga pinagdadaanan ako, mga personal things. Oh, tapos na ako dun. Tapos na. Whew. I'm so thankful. Kaya pala yung mga signs. Ang daming signs na lumabas, nagpakita. Ay, grabe. Thank you. Thank you, Father God. Ano masasabi ko, Lord Jesus, Holy Spirit? Ka na. And then, ayan na nga, no? So, tapos na ang aking PTE journey. Done na. Done deal. So, finally, nakapasa ako. And then, ito na yung next na nangyari. Sinapit na yung aking 491 visa nomination. Mga besh, hindi ka makakakuha ng 491 visa kapag hindi ka na-nominate ng state. Okay? So, hindi ka maka-apply nun. Kailangan mo muna makakuha nun. And, ito yung pinaka-crucial na stage. Yung pagkakuha ng 491 visa nomination. Kasi, marami yung nare-refused. And, isa ko dun. Masaya ako, oo, kasi after first refusal, pina-review ng aking agent yung aking application for 491 visa nomination. And, ayun na nga. 28th of November 2024. Ito yung nangyari. Panoorin nyo. 28th of November 2024. I got my 491 visa nomination. Cheers! Spirit, all of the saints, all of the angels in heaven. Thank you! Mamaya ang kwento after the lunch. So, ayan na nga, diba? Ang dami-dami pinagdadaanan ni Annabelle, diba? So, yung mixed emotions, yung highs and lows ng emotions talagang panalo, besh. Winner na winner. So, ayun na yung nangyari. So, and dito ako ngayon para isubmit na yung 491 visa. Kasi nakakuha na ako ng 491 visa nomination. Thank you, Father God, Yahweh, Lord Jesus, Holy Spirit, Mama Mary, all of the saints, all of the angels in heaven. Sobrang pasasalamat ko sa mga taong tumulong, lalong-lalo na yung mga nagpapautang sa akin. Yung aking employer, sobra-sobra, kasi kung hindi dahil sa letter din nila, hindi ako ma-approve dun sa aking 491 visa nomination. Sobra-sobra, besh, ang aking pinagdaanan, kung alam nyo lang. Sobrang kahit sa calls ko, nag-take ako ng calls. Siyempre, sa call center nga ako nag-work, umiiyak ako, tutuloy luha ko. Nakikita ako sa harap ng mga tao, mga kasamaan ko sa trabaho, sa harap ko, sa table, sa gilid ko. Nakikita nila ako umiiyak. At tinatanong nila ako. At sinasabi ko, about visa. It's about my visa. Ganon yung journey. Tapos habang kumakausap ko sa customer, kailangan happy pa din ako. Yung tone ko, hindi ako kailangan marinig na umiiyak. Pag may nagtanong na, are you okay? So sabi ko lang, meron lang akong sipon, ganon. So, grabe yung pinagdaanan ko na emosyon. At saka financial. Kasi kailangan ko umutang kasi yung 491 visa $4,770. Plus yung agent fee ko pa na almost $3,000. So, sa kukunin ng kamay ng Diyos yun. So, umutang ako. Ganyan siya, besh. So, mga besh, ayun na nga, na-approve na tayo. Na-approve ng ating 491 visa nomination. So, pwede na tayo mag-apply ng 491 visa. Yung 491 visa nomination, it's like a go signal na okay, push mo na yan, besh. Ganyan yung ibig sabihin ng immigration, push mo na ang 491 visa. Ganon. So, thank you, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, Yahweh. Talagang sobra-sobra. Lahat ng angels, lahat. Maraming salamat.
Alam mo yung pasuko ka na, besh, kasi sa age ko, 43 years old na ako ngayong year. So next year, 44 na ako. Alam niyo naman yung 491 visa, kailangan mag-apply ka, besh, bago ka mag 45 years old. So, tapos yung, hindi ka pa nag-work as accountant. And yung skill assessment ko is accountant. Na skill assessed ako dito sa Australia. So, go tayo sa pagiging accountant. Dahil nga nag-aral nga ako, Tapos, nag-masters ako, So, another $19,000 yan, Tapos, nag-PTE ka na 7 time. Kasi, para makakuha ka ng skill assessment ng pagiging accountant, you have to get that PTE exam or pasadong PTE kasi open na ang aking office na binabantayan. Ayan. So, pwede na tayong tumawid pero sandali lang. Sandali. So, ayan na nga. Saan ako? Tumawid lang ng kalsada. Nakalimutan ko sabihin. So, ayun na. So, na-exhaust ko na lahat, Ayun na nga. So, na-skill assess ako dito as accountant. After kong matapos yung masters in accounting dito, yun yung pina-skill assess sa akin. Alam niyo naman na nag-take ako ng chef, diba? Siyempre hindi ako nagtatrabaho as a cook or a chef. So, walang pag-asa doon, Wala akong pag-asa. So, ginawa, pinag-take ako ng some units in accounting para makuha ko yung certificate in masters in accounting dito sa Australia. Bakit ko ginawa yun? Kasi BS Math graduate nga ako sa Pilipinas. So, I have some units na credit transfer. Ayan. Sandali. Pagod ako, tumakbo ako eh. Ayan. So, 14 weeks ako nag-aral. Separate video na lang yan. Okay? Basta yun. So, English exam, PTE pasado, boom. Skill assessment, pasado, boom. Tapos, yung first ko na trial sa pagkuha ng 491 visa nomination, it got refused. And then, pina-review ng aking agent. And then, together with the letter from my employer. So, hindi to sponsored visa Hindi siya 491, iba yung sponsorship, iba yung number. Basta, letter lang ito about my role and responsibilities sa call center na aking pinagtatrabahuan. So, letter from my employer na sinubmit to justify bakit ko kailangan mag 491 visa, ganyan. At kailangan ko ma-nominate. At skill. Kasali ako sa skilled. Ayan. Ang gulo ko. Sensya na. Basta yon. Tapos, nakuha na yon So, ayun. Biglang, okay na. Second try na after review. Ayun, approved na, besh. So, thank you, Yahweh. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lahat talaga. So, hindi ka makaka-apply ng 491 visa nang wala kang 491 visa nomination. Okay? Maraming salamat talaga. Maraming salamat sa lahat ng mga tumulong. Yung mga nagpapautang sa akin, babayaran ko kayo. So, ito na lang yung last ko na process, yung 491 visa is $4,770. Plus yung agent fee ko na almost $3,000. So, ayan, besh. Plus yung nautang ko pa na pang-masters ko, na 14 weeks akong nag-accounting, nag-take ng units sa accounting. Mga 19K, besh. Ganyan. Gusto mo yan? So, ang dami ko utang, besh. Basta, push mo lang. Basta kung para sa future. Magandang future, ha? Hindi yung pariwarang future. Magandang future. Push mo na yan.
yung pera kinikita naman yan, awa ng Diyos. So, i-secure natin yung ayos yung ating mga pathways, ano. So, huwag kang susuko. Laban lang. So, ito na ang the rest of my journey sa aking 491 visa. Papakita ko na sa inyo ang mga documents. Ano? So, ayan. Maraming salamat. At may tao nagparating. Thank you so much and see you again. Hello, morning! Hello, Stella. How are you? Maraming salamat pa sa paghihintay mo, sa pag-subscribe mo, pagsubaybay mo. Kung nagsusubaybay ka, maraming salamat. Thank you sa pag-like nitong vlog ko. Susubukan ko na maging active kasi tuloy-tuloy na tayo dito sa Australia. See ya! And always be good.